Purihin ng Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipaninyo ang trumpeta, kaya Panginooy dinggin, ang landas niya'y tahakin, habang buhay ay purihin, kagandang loob niya sa atin. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipan ninyo ang trumpeta, ipan ng trumpeta. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain At sumaiyo rin. mini natin sa lahat upang tayo at gumanap sa banal na inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Awan tayo patawan sa ating mga kasalanan sa buhay. Amen. Kaawaan, Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan, Kristo, kaawaan mo kami. kaawaan, Panginoon, kaawaan mo kami. na lang manaming makapangyarihan, taguyod mo ang ginagawa sunod sa iyong upang sa ngal kami ay at magkaroon sa aming paggawa ng mga kabutihan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, kinuha ni David ang kaban ng Diyos at dinala sa Jerusalem. Hindi pa man nakalalayo, nakaka-6 na hakbang pa lamang ang mga may dala ng kaban. Pinahinto na sila ni David at naghandog sila ng isang turo at isang pinatabang tupa. Isinuot ni David ang isang linong ipod at nagsayaw sa harapan ng Panginoon. Habang lumalakad ang mga Israelita, nagsisigawan sila sa tuwa at hinihipan ang mga trompita. Ipinasok nila sa tulda ang kaban ng Panginoon at inilagay sa lugar na nakalaan dito. Si David na may muling nagsunog ng mga handog sa harapan ng Panginoon. Pagkatapos, binasbasan niya ang mga tao sa ngalan ng Panginoon. Bago nagsiuwi, lahat ng mga Israelita ay pinakain ng tinapay, karne at pasas.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang ating pong itutugon. Sino ang haring dakila? Siya'y ang Diyos na lumikha. Ulitin po natin. Sino ang haring dakila? Siya'y ang Diyos na lumikha. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos. Ang dakilang hari ay doon papasok. Tugon. Sino ang haring dakila? Siya'y ang Diyos na lumikha. Siya ay dakilang talaga. Saan mang labanan, tagumpay ay kanya. Tugon. Sino ang haring dakila? Siya'y ang Diyos na lumikha. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos. Ang dakilang hari ay doon papasok. Tugon. Sino ang haring dakila? Siya'y ang Diyos na lumikha. Ang dakilang hari, sino bang talaga? Makapangyarihang Diyos at hari siya. Tugon. Sino ang haring dakila? Siya'y ang Diyos na lumikha. Magsitayo po. Hallelujah, 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 hallelujah. Purihin ang Diyos, hallelujah. Purihin ang Diyos, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Puri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Sila ay nasa labas ng bahay at ipinatawag siya. Noon na maraming taong nakaupo sa palibot ni Jesus at may nagsabi sa kanya, "Nariyan po sa labas ang inyong ina at mga kapatid. Ipinatatawag kayo." Sino ang aking ina at mga kapatid? Ani Jesus. Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot niya at nagwika, "Ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sinumang tumatalima sa kalooban ng Diyos ay siya kong ina at mga kapatid." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Alam niyo po, naalala ko noong bata pa ako, siguro 10 taong gulang ako noon. Minsan, kami ay naghahapunan ng aking pamilya. Pag kami kumakain, sabay-sabay, iniintay kung sino yung wala, hindi magsisimula hanggat hindi kumpleto. Naalala ko, 10 years old ako noon. At pag kumakain kami, matagal kaming kumain 3 hours. Kasi daming kwento. Marami kaming kwento. At naalala ko, 10 years old ako, habang nagkukwentuhan kami, nagtanong ako sa mga kapatid ko. Sabi ko, ano ang gagawin ninyo kapag nalaman ninyong may anak sa labas si Papa? Nagkukwento kami, bigla ako nagtanong ng gano'n, ano? Natahimik yung lahat, walang nakasagot. Ako na yung sumagot. Sabi ko, di papasukin nyo. Nasa labas Lumang joke po yun, no? Joke yun noong araw, no? Yun yung joke noong araw na pag nasa labas ang kapatid mo, pag nalaman mo may kapatid ka sa labas, papasukin mo.
Akalang nagtawanan yung mga kapatid ko. Akala nila, no, kung ano na yung aking tanong. Mga kapatid, alam niyo po, parang ganito. Parang ganyan ang nangyari sa ating ebanghelyo. Habang si Jesus nagtuturo sa loob ng bahay, again, sa loob ng bahay, kasama ang maraming tao, may tumawag sa kanya sa labas at nagsabing, "Nariyan po sa labas ang inyong ina at kapatid. Ipinatatawag kayo." Tinignan ni Jesus ang kanyang mga kasama na nasa loob ng bahay, sabay sabi, "Ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sinumang tumatalima sa kalooban ng Diyos ay siya kong ina at mga kapatid." Malalim. Malalim po ang pakahiwatig ni Jesus sa ating ebanghelyo. Ipinapakita niya na higit sa dugo at higit sa pangalan ang pagiging kapamilya ng Diyos. Kung babalikan natin ang kwento, binigyan niyang diin ang salitang nasa labas. Binigyang diin ni San Marcos ang salitang nasa labas na tumutukoy sa lugar kung saan nandoon ang kanyang ina at mga kapatid. Habang tinitignan naman niya ang mga taong nasa loob at pinagsasabihan na ang tumatalima sa kalooban ng Diyos ay siya kong ina at mga kapatid. Maaring ang pagiging nasa loob o nasa labas, sa Ingles, insider or outsider, ay hindi lang nagpapahiwatig ng lokasyon o katayuan ng isang taong nasa relasyon. Ito yung simbahan natin, di ba? Maliit lang, kaya merong mga nagsisimba sa labas. Ibig sabihin ba, yung nasa loob, sila lang yung insider? Sa labas si Ate Jonah, tsaka si Kuya Buddy, ibig sabihin ba, sila'y outsider? Ibig sabihin nito, hindi lokasyon, kundi disposisyon. Disposisyon ng isang taong nasa relasyon. Katulad ng sinasabi ni Jesus, para maging kapamilya ng Diyos, kailangan pumasok ka, lumapit ka, makisama ka, makinig ka, at sumunod ka. Yan ang ibig sabihin ng insider o nasa loob. You are in a relationship. Nasa relasyon. Ibig sabihin, pumasok sa relasyon. Nakipagrelasyon. Nakinig, sumunod, tumalima. Samantala, ang pagiging nasa labas o outsider ay yung mga hindi pumasok. Lumayo, dumistansya, hindi nakinig, hindi sumunod. Ibig sabihin, you are out of a relationship. Walang relasyon. Malinaw po ang ibig sabihin ng insider, nasa loob, at outsider, nasa labas. Kaya maganda pong tignan natin ang sarili nating disposisyon sa pakikipagrelasyon sa Diyos. Tayo ba ay nasa loob o tayo ay nasa labas? Gaya ng hindi lahat ng nasa loob ng simbahan ay nagsisimba. Hindi. Yung ibang nasa loob ng simbahan, tulog. May ganyan di ba? Pumasok sa simbahan para matulog. Ganon din, hindi lahat ng ibig sabihin ng nasa labas ng simbahan, hindi nagsisimba. Lalo dito sa simbahan natin, maliit, no? May mga nagsisimba sa labas, pero hindi ibig sabihin, outsider sila. Kung yung disposition mo ay nasa loob, ikaw ay insider. Sa Quiapo, di ba? Pag Biyernes, ang daming tao.
siksikan sa loob at meron din sa labas. Ibig sabihin ba, yung nasa loob lang ang deboto? Yung nasa labas, hindi. Haring hindi ka nakapasok dahil puno na. Pero hindi ibig sabihin you're an outsider. Hindi rin ibig sabihin nakapasok ka dahil nakipagsiksikan ka ay ikaw ay malapit sa Diyos. Ikaw ay kapamilya ng Diyos. Dahil ikaw ay insider. Hindi. Ito'y disposisyon ng puso. Disposisyon ng sarili sa pakikipagrelasyon sa Diyos. Mga kapatid, ito po ang magandang malaman sa ating pakikipagrelasyon sa Diyos. Tayo ba ay maituturing na nasa loob, insider, o maituturing na nasa labas, outsider? Dahil ang tunay na kapamilya ng Diyos ay yung mga pumasok sa pakikipagrelasyon sa Diyos sa pamamagitan ng pagtalima sa Diyos. Amen. Ang mensahe ng kaligtasan ni Jesus at ng kanyang buhay ang ating pamantayan sa paghahanap sa kalooban ng Diyos. Nangin tayo sa ating Diyos upang tumalima at mamuhay tayo sa kanyang taat. Sambitin sa bawat panalangin, gawin mo kaming mga lingkod ng iyong kalooban. Gawin mo kaming mga lingkod ng iyong kalooban. Ang simbahan, naway mamuhay sa diwa ng Ibanghilyo at laging hanapin ang kalooban ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mo kaming mga lingkod ng iyong kalooban. Ang ating pananampalataya, naway mapalalim natin sa pamamagitan ng ating paglilingkod sa mga dukha, may kapansanan at mga mahihina. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mo kaming mga lingkod ng iyong kalooban. Tayong lahat naway maging mga tunay na membro ng pamilya ng Diyos sa pamamagitan sa pagiging tapat at kalooban ng Amang nasa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mo kaming mga lingkod ng iyong kalooban. Ang salita ng Diyos, naway gawin nating buhay sa pamamagitan ng pagsasabuhay nito sa lahat ng pagkakataon. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mo kaming mga lingkod ng iyong kalooban. Ang mga namatay naway makatanggap ng walang hanggang liwanag at walang hanggang kapahingahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mo kaming mga lingkod ng iyong kalooban. Sa katahimikan, Diyos ang sarili. Manalangin sa Panginoon. Gawin mo kaming mga lingkod ng iyong kalooban. Gawin mo kami dapat na maging bahagi ng iyong sa pamamagitan ng aming buhay pananampalataya ay pinahahayag ng aming mabubuting gawain. Sa pamamagitan ng Kristo. Amen. Magsiupo po lahat. Panginoon, aming alay, itong alak at tinapay sa altar mo. Tanggapin sa
Nalangin kayo, kapatid, pangampag Ama. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ha, kapin mong manood ang aking. Ngayong ang kalan ay kami sumasamo sa iyo at lumuluhod upang kaligtasan iyong ipagkaloob sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at itinaas na namin sa Panginoon. pasalamat. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama, sa iyong siwa san sinu sa hangad gustong lubos, siya'y pinag-usa mo sa kanyang sa iyong makabalik sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga si apit ng papuri sa iyo sa kalang sa iyo. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Banal sa pangparo sa amin so Kristo niya pinagtiis ang kusang loob, ginawa, pinasalamat, pinaghati, abot sa kanyang sinabi. Tanggapin ninyong lahat ito sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay mabuhos sa inyo. Sa ikapag pagbunyi misteryo ng Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. ginagawa namin pagala sa pagkabuhay ng at inaalay namin sa iyo at ang kahit sa nagkakasan. Kami nagpasalamat dahil kami na tumayo sa harap sa iyo. Sinasamo na salo-salo sa katawan ng Kristo sa pagkakasa Espiritu Santo. Ingapin simba sa buong puspusin mo sa isa ni Francisco na Jose po patid na may pag-asang sila'y ng mga pumana. Awan mo sila at sa iyong awan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong kaisa na mahal ng Maria ng kabilang
puso niyang San Jose, isa ng mga apostol ng lahat sa daigdig sa iyo. May pagpuri sa pamamagitan ni Kristo sa Kanya at ng parang at papuri sa iyo. Diyos Amang kasama ng Espiritu Santo magpasawal. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakamagaling na utos, ang turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lahat. Inihiling namin kami iadya sa lahat sama, pagkalooban ng kapayapaan, sa kasalan, yo sa lahat. Samantalang ang tagapagligtas namin si Jesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi sa iyong mga apostol, kapayapaan sa inyo, ang aking sa inyo. Pag sala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan sa iyong kasama ng Espiritu Santo, Amen. ang kapayapaan sumayin At sumaiyo rin. magbigay sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa sanlibutan, paawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po. Itong sa mga kasalanan sa sanlibutan ang
Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na. Manalangin. Ama naming mapagmahal, pagkaloob mong sa amin, ang sa iyong kagandahang loob na bumubuhay, laging pagpapalang sa amin sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu sa walang. Amen. Sumainyo ang At sumaiyo rin. at pagpaparihan at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang Kristo. Salamat sa Diyos. Humayon at ipayan, kanyang pagkalingat habang sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Ang mga dakila't dukha, ang banal at makasalanan, ang bulag at lumpo, ang api at sugatan, ang lahat ay inaanyayahan. Humayon at ipahayag, kanyang pagkalingat habang sa buhay, pag-ibig at katarungan,